Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At dahil maraming nagtatanong sa akin kung sino daw ang may kasalanan, sino ba ang dapat sisihin sa nangyaring kaguluhan sa Senado nung nakarang araw, ay pag-uusapan natin to ngayon. Mga amigos, mga amigas, sa ating mga lodi at mga kamarites sa batas. Ito ba ay seryosong usapin pero daanin po natin sa kwentuhan, no? At nung gabi ng 13 ng Mayo, 2 gabi lang ang nakakalipas, ang Senado po ng Pilipinas na dati-rati ay pugad ng debate, naging set ng isang action movie. Ayan. Para tayong nanonood sa Netflix nung araw na yun, di ba? Inabot ng hating gabi at halos lahat tayo napuyat, no, sa nangyaring putukan at takasan. Pero ang sabi ng isang senador, Bato is free to leave the Senate premises. Yan na nga. Nakaroon ng lockdown, may nagbago ng liderato, at ang matindi, may narinig tayong putukan sa Senado. 27 shots. Na ayon sa Sergeant at Arms, warning shot lang. Saan ka naman nakakita ng warning shot na sunod-sunod na 27? At pag-uusapan din natin ng ating The Rock ng Pilipinas na si Senator Bato de la Rosa at ang bagong pong Senate President, si Alan Peter de K. Cayetano. Noong una, hindi ko maintindihan itong Daki na to. Yung pala, ito yung pangako niya na mamimigay ng 10,000 ayuda na hindi daw natupad ayon sa ating mga netizens. Ngayon, maraming argumento between the netizens, mga abogado at pati na din yung mga chismosa doon sa kanto. Sino ba talaga ang dapat sisihin sa kaguluhan ito? Merong side A, merong side B. Sa side A yan, sabi kasalanan daw ni Peter Cayetano kasi tinago si Bato at hindi sinunod ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero siyempre, kapag may side A, merong side B, no? At ang sabi ng side B, kasalanan nito ni Bato de la Rosa kasi matapos bumoto laban kay Tito Soto sa leadership race, biglang nagkaroon ng vanishing act. Naglaho na lamang parang bula ng sabon nung nagkaputukan. Nagkaroon ng escape from the Senate ang lolo mo. So, pero dahil dyan, no, nalilito yung mga netizens natin. Kaya ang dami nagtatanong sa akin, mga private messages, no? So, aalamin po natin sa episode na to ang totoong legal, no, na sitwasyon at basihan ng lahat ng kaguluhan na ito. Kasi itong si Cayetano, si Tano, no? Pag-usapan natin yung depensa ni Tano at ang kanyang abogado moves, no? So, hatiin po natin ang kwento sa dalawang bersyon ng batas. Unahin natin ang bersyon ni Senate President Cayetano. Bakit nga ba niya pinayagang umuwi si Bato? Hinahabol to ng batas. Hindi lamang basta batas, international law ang umahabol. Ayon kay Cayetano, napakasimple ng Logic 101 ng batas natin. Paano ka tatakas kung wala ka namang humuhuli sa'yo sa bisa ng isang local warrant of arrest na inilabas ng ating lokal na hukuman? Ang sabi ni Tano, para masabing wanted o fugitive from justice ang isang tao sa Pilipinas, kailangan may papel. Anong papel? Warrant of arrest na pinirmahan ng lokal na hukom, isang hurado dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng text lang. Hindi pwedeng nabasa lang sa Twitter. At lalong hindi pwedeng I feel it ng NBI. Kailangan ng pirma ng Pinoy na hukom. Pero ito lang, singit natin. Alam nyo, sa rules of court, kahit walang papel, pwede mang-aresto ang isang law enforcer, ang isang police, and even a private citizen, kapag someone is actually committing or has actually committed a crime or is about to commit a crime. O pwede din nakakita ka ng isang preso, yung fugitive from justice. No, alam mong takas sa bilangguan. Pwede mong arestuhin yun. Walang papel yun, walang warrant. And that is what we call warrantless arrest. No?
So dito dahil lang ang warrant of arrest ay galing lang sa, sabi niya, sa ICC na nasa Netherlands, na milyong-milyong kilometro ang layo sa atin. Sabi ni Cayetano, walang visa yan mga padre, no? Sa loob ng Senado hanggat walang lokal na korte na nagsasabing hulihin si Bato. Ang galing, no? Parang sinet aside yung ating local laws na inadapt yung international law. Pupunta tayo dyan mamaya. Kaya ang depensa ni Cayetano sa media, hindi tumakas si Bato, umuwi lang siya sa bahay nila. Karapatan niyang umuwi kasi malayang tao siya sa ilalim ng konstitusyon ng ating bansa. Para kay Tano, ang NBI ang nanggugulo kasi pumasok sa Senado ng walang dalang lokal na warrant. Tagal na pinag-usapan to. Hanggang ngayon sa kanya, hindi pa din settled issue to. Parang bisita na pumasok daw sa bahay mo. Tapos gustong iuwi ang TV mo nang walang paalam. Bastusan, sabi niya. Di ba? So, yan yung kanyang paniniwala. No? Pero ngayon, sa kabilang banda, meron tayong tinatawag na Republic Act 9851. Particularly, I am referring to Section 17 ng nasabing lokal na batas na inampun ang international law doon sa Netherlands. Okay? Pag-usapan natin ngayon. No? Baka akala nyo doon lang nagtatapos ang kwento doon sa interpretasyon ni Tano. Diba? Dito na pumapasok ang mabigat na plot twist na parang Korean drama. Dahil may isang batas na tinatawag na Republic Act 9851 o yung sa madaling salita, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Diniscuss ko to din, pahapyaw nung nakaraang episode, yung pinaka-latest vlog ko tungkol sa pagtakas ni Bato. Okay, makinig po kayo mabuti ha, dahil ito ang ginamit na alas ng NBI at ng mga kritiko. Okay, ulitin natin ang ating paliwanag. Although I have already explained this very clearly sa last vlog, kung yung ibang hindi nakapanood, nung last vlog ko tungkol kay Bato, sa pag-eskapo niya sa Senado, panoorin niyo po yun at i-connect niyo dito sa vlog na to. Sabi sa Section 17 ng batas na ito, ang Pilipinas ay obligadong makipagtulungan sa mga international courts kapag ang usapan ay crimes against humanity, mga krimen na laban sa sangkatauhan. Lalo na kung ang lokal na korte natin ay unwilling or unable. Ibig sabihin, ayaw o hindi nila kayang litisin o wala silang kakayahang litisin ang mga kaso. Nung panahon ni Duterte, kaya mo bang magsampa ng reklamo pagtungkol sa crimes against humanity? Kaya mo bang litisin kung ikaw ay isang isang krimen against humanity? Noong panahon ni Duterte, patay kang bata kapag nilitis mo yan. No? Okay. Sa madaling salita, ang RA 9851 ay parang BIP pa siyan ng ICC. Sinasabi ng batas na ito na kapag ang kaso ay seryoso at sinimulan na ng International Criminal Court, hindi mo na kailangan mag-antay ng pirma ng lokal na judge sa RTC Pasay o RTC Quezon City. Bakit? Pwede mo nang ipatupad dyan agad-agad. Pwede nang ipatupad ng mga pulis o ng mga NBI ang pag-aresto o pag-surrender sa suspect kasi mismong batas natin na nagsabing dapat tumulong tayo. Batas na ginawa ng Kongreso at ng Senado pero sa kasalukuyan ay nag-iingot-ingotan ng ibang mambabatas. Pinaiikot tayo, no? Parang chubibo. Kaya nung gabi na yon, nung pumasok ang NBI, bit-bit nila ang mandato ng RA 9851. Ang tingin ng NBI sa sarili nila, kami ang mga tagapagtanggol ng batas. Ang tingin naman ni Cayetano sa kanila, mga trespasser kayo, wala kayong tamang papel, wala kayong warrant of arrest. Kung babarahin mo lang talaga. Ano yung 9851? Di ba kayo gumawa niya nung 2009, inaprubahan ninyo?
Ang labo, no? Mambabatas, hindi alam mambatas. Diba? Anyway, sino ngayon na may kasalanan? Ang dami nagtatanong nito. So, balik tayo sa tanong. Sino ang salarin sa kahihiyang inabot natin sa buong mundo? Timbangin po natin ngayon. Alam nyo, ang laking kahihiyan nito sa international community, sa totoo lang, no? Napagtatawanan tayo ng ibang bansa, no? Ngayon, kasalanan ba to ni Tano o ni Senate President Cayetano? Kung gagamitin natin ang Republic Act 9851, ang ating sariling at ating lamang na batas, luging-lugi si Cayetano rito. Sa totoo lang. Bakit? Dahil kung ang batas mismo ang nagsasabing obligasyon, Oscar obligasyon ng gobyerno na ibigay ang suspect sa ICC. Ang pagtatago ni Cayetano kay Bato sa ilalim ng protective custody, saan kaya napulot to? No? At ang pag-lockdown sa Senado ay pwedeng makita bilang obstruction of justice. Maliwanag yan. Parang nalaman mong wanted yung tropa mo, tapos nilagyan mo ng double lock ang pinto mo, at sinabi mo sa pulis, wala siya rito, natutulog. International embarrassment, international embarrassment nga naman, para tayong nag-host ng taguan na pong sa loob ng sagradong institusyon ng batas. Alam niyo, pinag-usapan yan na pag nanood ka ng mga foreign news, halos natatawa yung ibang broadcaster, news broadcaster, pag yan na binabalita. May ICC warrant, tapos mismo yung Senado na tagagawa ng batas na meron ng Republic Act 9851. Imposible, napaka-eng-eng mo kapag senador ka gumagawa ka ng batas, tapos hindi mo binasa yung 9851 Section 17 of that law. Ewan ko na lang, ba't hindi mo naiintindihan yan, no? Punta tayo dun sa kabilang tanong. Baka naman si Bato de la Rosa ang may kasalanan, di ba? Sabi kasi ng iba, Bato, style mo bulok. Sila nagsabi niya na yung mga netizens. Matapos niyang ibigay ang kanyang boto para mapatalsik si Tito Soto, nakuha niya na yung protection ng bagong liderato. Tapos nung nagkaroon ng misteryosong putukan sa labas, na hinala ng marami ay diversionary tactic, biglang nawala si Bato. Kasama ang action movie star na si Robin Padilla. Namataan daw sa airport. Ang sabi ng ilan. Pero hindi verified pa yan. No? Kasama daw si Robin Padilla sa NAIA. No? Parang sasakay ng domestic flight. Mga bandang 2:00 daw o 2:30 ng madaling araw. Alam niyo po, sa ilalim ng RA 9851, nung nalaman ni Bato na nandoon ang NBI para hulihin siya ng may legal na basihan, ang pag-alis niya sa likod bahay ng Senado ay hindi simpleng pauwi lang. Ang tawag doon, evading arrest o pag-iwas sa batas gamit ang ninja moves. Sino dito yung nakaabot ng mga palabas sa television na ninja? Yung pinagbibidahan ni Shintaro, di ba? Yung gumagamit pa ng mga star na ganun. Parang kanyang sandata. Anyway, so tingnan natin, Bato ba o si Tano ang may kasalanan ng lahat ng kaguluhan na nangyari sa Senado? No? Alam niyo po mga amigos, mga amigas, ang nangyaring gulo sa Senado 2 araw ang nakalipas ay patunay ng isang malaking banggaan sa ating batas. Sa kabilang banda, may konstitusyon naman talaga tayo na nagtatanggol sa karapatan ng bawat Pinoy na hindi pwedeng hulihin basta-basta ng walang pirma ng lokal na hukuman. Yan ang hugot ni Cayetano, di ba? So, sa kabilang banda naman, may RA 9851 na nagsasabing kapag hustisya, no, para sa sangkatauhan, yung crimes against humanity, kapag yan po ang pinag-uusapan, dapat nakikipagtulungan ang Pilipinas, ang gobyerno ng ating bansa, no, sa mundo, no? Dahil yan po ay isang
legal obligation ng ating pamahalaan na malinaw na ipiniliwanag sa ilalim ng Section 17 na Republic Act 9851. Yan yung hugot ng NBI kung kaya't pumunta sila doon. Kaya nga lang nagkaroon ng compromise, no? Nagkaroon ng pagkakaintindihan, kaya hindi agad pinatupad yung warrant of arrest. Kaya lamang wala, itong Senado walang isang salita, pinatakas o tumakas o sabi free to live daw si Bato sa Senate premises. Karapatan niya daw yon. So sino ang may kasalanan sa gulo? Ang totoong sagot, yung malabong sistema at timing ng politika, no? Nagkataon ba na ipatutupad yung warrant tapos ito naman yung ibang politiko, no? Isiningit, isinabay ang palitan ng liderato sa Senado. Hindi natin alam tuloy kung talagang sinadya yan, no? In time for the transmittal of the articles of impeachment sa Senado, na kung si Tito Soto pa ang legal na nakaupo dyan, ay talaga namang, sabi nga ni Tito Sen, forthwith a-action ng Senado. Pero upang maiwasan ang anticipated move ng Soto Senate leadership, ang ginawa ng kalaban, katunggali, hinarang sa pamamagitan ng botohan, no? Upang palitan si Tito Sen. At upang makakuha ng nararapat ng 13 boto mula sa Senado, sa mga senador, inimbitahan si Bato na matagal nang nagtatago na almost 6 months ay hindi natin nakita, na miss ng ating mga katoto. Diba? Biglang nagpakita at bumoto na kumpleto ang 13 mga senador. Kaya nawala sa kapangyarihan ng Senate leadership itong si Tito Sen. Itinaon, no, doon sa pagpasa ng articles of impeachment, no? At kasabay niyan yung pag-serve ng warrant of arrest, no? Inilagay siya sa protective custody si Bato de la Rosa. At nung nalalagay na siya sa alanganin at mukhang nagpaplano ang mga otoridad na arrestuin si Bato, gumawa ng eksena na parang isang action movie, no? Ang bida ay si Robin Padilla. Siyempre, siya yung artista diyan. Siyempre, siya yung ating ehemplo, no? Parang isang action movie thriller ang nangyari, no? Nagputukan, pero itong hindi ko mapaniwalaan, 27 warning shots sa labas nga mga pulis pag nag-warning shot. 1, 2, 3. Ang tatay mong kalbo. Ayun, tumakbo si Bato de la Rosa pagkatapos ng putukan. So, kayo na po ang bahala dito sa ibinigay nating analysis at pag-aaral tungkol sa RA 9851, in particular, Section 17, no, in relation vis-a-vis the International Criminal Court and the International Law. Maraming pong salamat. Dito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na Kabanata.